Alright, yeah, buddy, live, baby! Andito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time, pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Sotto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Binviolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint ngayon, iba-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. What? Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jim Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna. Where are thou, sir? At yun po, at itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Sotto, ang pangalan din ay Vicente Sotto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Sotto dito sa case na ito. Dahil doon sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Sotto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Sotto, pangalawang Sotto na mako-convict, this time ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech niya yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin na ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag binubuli sila. Pero this time, dahil nag-file kami ng petition case laban sa kanya, may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At ipinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Sotto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the Constitution, and this time gusto nyo pa rin i-violate yung Constitution sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa desisyon ng Supreme Court at bubuhayin ninyo yung sinabi na illegal at void na impeachment case na nasa Senate ngayon. Wow! Grabe tong administrasyon na ito. Nagva-violate talaga kayo ng Constitution. Consistent. At makakaasa kayo. Kapag consistent kayong lumalabag sa batas at sa ating saligang batas, ang grupo na ito ay patuloy na lalaban sa inyo. Dahil kapag kami ay titigil, hindi pwede na magwagi ang kasamaan dito sa ating bansa. Yeah, buddy. Alright. Design ng kay Corona case. Yuhu! Masyado dilig sa sarili itong What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-uusapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan. Kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito, kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So, nakakapagtaka eh. Baka nga it will take years, mga retirement, bago tayo sana makakilos at
mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon natin. Kung hindi nila ako, ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag gaganyan ang usapan, payag na ako. Hindi lang yun. Baka madamay na yung economy pagkaganyan. At saka siguro merong isang provision sa Constitution na nagbibigay ng power sa Supreme Court na i-review lahat I will not push, I will support. Sapagkat kung ang Supreme Court pwedeng galawin ng Constitution, abay dapat galawin na namin sapat kami ang empowered to do so. Di ba? Yun ang punto ko. My thinking would be they have a different agenda. It's not a different thinking or what. Ibang tumbok nila, iba ang focus nila. Siguro. Kaya ganun ang nangyari. Or hindi nila pinansin yun. Or hindi nila gawa. Dahil baka ibang style sa sa Supreme Court baka pag nag-meeting sila, nag-unbank sila, tapos tumigil sila, na yun, adjourn na sa kanila yun. Wala sila nung suspend until tomorrow o suspend until next week. Wala silang ganun siguro. Sir, yung nabanggit nyo lang po baka may agenda yung Supreme Court. May mga nagsasabi kasi na baka ang goal nila is hindi rin sila ma-impeach. Kaya pinaghirap nila yung process. Ganun po ba yung nakikita nyo ring dahilan? Well, mahirap magbintang pero that's a possibility. And I've heard that from other people. Parang ganun. Humirap Humirap ang pag-impeach Only because there was a question, the petition sa Supreme Court about the constitutionality of the impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Dapat nun right then and there nasabi na kagad Pero yung ginamit kasi ng mga dahilan, yung mga dinamit na dahilan, hindi pwede. For example, yung adjournment, hindi naman Pangalawa, hindi raw yun yung first, hindi, yun yung first na in-approve Lahat ng final, hindi pa pwedeng pag final yun na. Otherwise, wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta, basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Dahil doon sa sinasabi nilang yun. Di ba? So, bakit hindi mag-iisip ang tao na meron silang ibang agenda other than just really deciding on whether that particular amendment, particular impeachment is constitutional or not? Napakadaming dahilan na mali. O yung sa inyo, sa ABS, ni-report nyo raw. Di ba? Nasa decision. Imagine, it finds itself in the decision of the Supreme Court a wrong press release, a wrong press report, at ginawa pa kayong mali ang ABS. Di ba? I can't imagine. Wow, ibang klase. And now, they did not correct all these things in this decision. Pati ako talagang very critical ako doon sa sinasabing adjournment Di naman kami nag-adjourn Wala namang adjournment sinidi Iba yun Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon Yung mga batas namin na ginagawa, may karapatan sila guluhin o guluhin deklarang constitutional or may correction na gusto silang sabihin. Okay, pero konstitusyon, hindi tama yun. Wala ako narinig na dissatisfaction. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako
sa insertion sa budget. I doubt it, but sanay ako dito eh. I serve at the pleasure of my colleagues. Since the 8th Congress up to now, the Senate leadership has always been that way. Depende sa mga kasama. So, What do you wala naman. Wala naman nakarating sa akin na gano'n. Ang nakakarating na sa akin is kay kwento ng mga kasama namin na we're solid. There's no problem with the majority. Ganun yung naririnig ko. Marami na ako nababasa sa social media, iba-iba eh. Hindi lang yun. Pinakamaraming fake news sa social media. Yeah, I think so. That's how I was informed by most of them. Kausap naman namin. We have a chat group. We talk to each other every now and then. We discuss some issues and some Senate matters most of the time. Para po sa amin ay yun pong mga public statements ni Senate President Vicente Sotto III, with all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary at ito po ay nagtatransgress na into the territory of statements that tend to demean, destroy the credibility, undermine the faith of the people in the Supreme Court. Lalong-lalo na po yung may mga statements niya, for example, na sasabihin niya, mas magaling pa ang first year law student kaysa sa mga maestrado ng Korte Suprema. Parang inamend na ang konstitusyon, hindi naintindihan ng ponente na si Senior Associate Justice Leonen. Walang alam sa rules. Para sa amin po, hindi na po ito tama, lalong-lalo na sa isang tao na siya po ang pinuno ng upper chamber ng ating Kongreso. So, hindi po ito para patahimikin si Senate President Soto, katulad ng sinasabi ng iba. He's free to say what he wants, basta ito po ay hindi bumabalangkas sa rules on contempt and what is permissible na sabihin, sapagkat the Supreme Court, being one of the three great departments of government, is entitled to respect from the other two departments. Hindi pwedeng bastusin na lang. Hindi naman po binabastos ng Supreme Court ang Senado o ang mababang kapulungan.